May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukadka. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, ginulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po mga ka-Operians, nandito na naman tayo sa isa pang episode ng ating talakayan ng Tora at Tipan. Ngayon po ay ating sisimulan ang bagong aklat. Tatalakayin po natin ngayon ang bagong aklat ng karunungan o banal na karunungan. Dati po ito ay aklat ng kawikaan. Ngunit tinawag ito ng mensahero na banal na karunungan or divine wisdom. So ngayon po, samahan nyo kaming muli sa pagtatalakay ng panibagong aklat ng karunungan o banal na karunungan. Kabanata 1. Layunin at tema. Ang banal na karunungan ni Yahweh ang alahayam na isinulat ni Haring Solomon, anak ni David, hari ng mga Israelita, upang ang tao'y magtamo ng karunungan at pangunawa sa puno ng aral sa buhay ng mga salita, upang magkaroon ng maingat na pag-uugali, makatarungan, matuwid, gawin ang tama, hindi ang mali, upang malinang ang pangunawa ng kabataan, at upang ang karaniwang tao ay magkaroon ng kaalaman. Makinig ang bawat isa sa mga payo at dagdagan ang kanyang pagkatuto upang maunawaan ang mga kawikaan, talinghaga, kasabihan, at sa marurunong na mga palaisipan. Ang pagpapasakop kay Yahweh ang pasimula ng karunungan, ngunit ang palalong mangmang ay humahamak sa disiplina at katuruan. Panimula, paanyaya na yakapin ang karunungan. Babala laban sa paanyaya ng mga makasalanang tao. Makinig ka, anak ko, sa turo ng iyong ama, at huwag mong talikuran ang aral ng iyong ina, sapagkat ito ay tulad ng korona sa iyong ulo, at palamuti sa iyong leeg na magbibigay dangal sa iyo. Anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, huwag kang papayag sa kanilang kaparaanan. Kung sabihin nila, halika, sumama ka sa amin, tayo'y manghuhuli ng mga inosente. Lamunin natin sila ng buo at buhay, tulad ng mga bumababa sa hukay. Kukuha tayo ng mga mahalagang kayamanan at pupunuin ng mga samsam ang ating mga tahanan. Sumama ka sa amin, lahat ng makukuha ay hahati-hatiin. Anak ko, sa kanila'y huwag kang sasama. Mag-iba ka ng daan. Umiwas ka sa kanila, sapagkat ang kanilang landas ay gumawa ng kasamaan at sila'y mabilis pumatay ng mga walang kasalanan. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang layon. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan,
ang masamang pamumuhay, sa ganyan nga mawawakasan. Pagsaway ng karunungan. Karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ipinapahayag nito mula sa ibabaw ng pader at naririnig ang panawagan sa mga pintuang bayan. Hanggang kailan, mga taong nagkalat sa labas, kayo'y mahuhumaling sa landas ng mga mapagmataas? Hanggang kailan nahamakin ng mga manlilibak at hangal ang dunong ng matuwid at banal? Magsisi kayo sa aking saway at tanggapin ang diwa ng tipan. Ipahahayag ko sa inyo ang aking mensaheng may kabuluhan. Ngunit dahil tumanggi kayong makinig kapag ako'y nagsasalita at ang aking kamay na nakaunat ay hindi ninyo nakita. Pinaliwala ninyo ang aking mga payo at hindi tinanggap. Ako rin ay tatawa sa inyong kabiguang ganap. At hahamakin kayo sa oras ng inyong kagipitan at mga hinagap. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. Sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako ngunit hindi masusumpungan. Hanggang sa huling liwanag ng iyong paningin, sapagkat kinasuklaman ng masasama ang kaalaman mula kay Yahawa na alahayam. At hindi nila matanggap ang saway at banal na karunungan. Kaya't aanihin nila ang bunga ng kanilang kasamaan at kayo'y uusigin ng inyong mga kabuktutan. Sapagkat ang papatay sa kasamaan ay ang daan ng katwiran at ang kapalaluan ang magdadala ng kanyang kapahamakan. Ngunit ang sinumang makikinig sa akin, tiwasay na mananahan, walang katatakutan at mabubuhay sa kapayapaan. Yada. Yada. So, ang dami nating dito matututunang aral. So, para kang nakikipag-usap sa isang tatay at nanay. So, ito yung mga tagubilin nila para sa atin. 'Di ba sabi dito, ang simula ng karunungan ay pagpapasakop sa alahayam. Saan na nga ba yun? So, ito yung yung mga babala laban sa paanyaya ng mga makasalanang tao. So, ito sabi dito, makinig ka anak ko sa turo ng iyong ama at huwag mong talikuran ang aral ng iyong ina. Sapagkat ito ay tulad ng korona sa iyong ulo at balamuti sa iyong liig na magbibigay dangal sa iyo. So, itong verse na to, verse 8 and 9, ito ay para sa atin lahat, lalo na sa mga kabataan. Paalala ito para sa mga anak. Napahalagahan ang turo ng ating mga magulang. Ang turo ng iyong ama at ina. Sabi dito, huwag mong talikuran ang aral ng iyong ina, sapagkat ito ay tulad ng korona sa iyong ulo. So, ganito nilalarawan ang kahalagahan ng mga turo ng ating mga magulang. Minsan kasi sinasabi ng ating mga anak, napaka higpit natin, parang inaapi sila. Pagka pinangangaralan natin sila, inaapi sila.
hinihigpitan sila. O at lahat ng kumbaga, pag ipinapatupad yung ating mga batas sa sariling tahanan natin, marami silang reklamo hanggang sa kinamumuhian nila ang kanilang mga magulang. Pero pagdating ng araw, masasabi nila kapag sila ay naging magulang na rin, lagi nilang maaalala, tama pala si mama, tama pala si papa. So, ito ang tandaan ng ating mga kabataan na makinig sa pangaral ng ating mga magulang. So, may komento ba kayo mga kapatid? Itong sa verse 32, sabi sapagkat ang papatay sa kasamaan ay ang daan ng katuwiran, Yada. at ang kapalaluan na magdadala ng kanyang kapahamakan. So, ang papatay sa kasamaan ay ang daan ng katuwiran. So, kadalawa lang naman yan, di ba? Oo. Walang, either or. Ngayon, parang gusto mong patayin ang kasamaan sa ating lipunan, kailangan maging righteous. Oo. Di ba sabi nga, kapag ang mga matuwid ay manahimik, Doon, nagtatagumpay ang kasamaan. yun. So, Tapos dapat sa verse ang mga 33, matuwid, kailangan ay iparamdam ang kanilang katuwiran. dapat tayo ang mamuno ang katuwiran, ay siya ang manaig ang katuwiran. Yada. No? Oo. Tapos yung verse 33, ngunit ang sino mang makikinig sa akin na tiwasay na mananahan. Kasi capital, bakit capital yung akin? Kasi si King Yahweh siya yan eh. Oo. Ang karunungan o wisdom ay nire-represent siya. Yun ang sabi naman sa Hero. Yung wisdom, pero tutuusin, si King Yahweh siya yan. Yung wisdom, karunungan. Sa kanya kasi nagmumula yun. Wala Oo. namang ibibigay na na tama or karunungan wisdom ang kalaban niya. Puro kasalungat nga, puro pasalungat ang ginagawa ng kalaban. Diba? Yung babae gagawin lalaki. Yung lahat ng nakasulat sa Torah ay nilalabag nila. Mga kautusan. Lahat ng gusto ng ng alahayag ay sinisira nila. Binabago nila. Nire-revert nila. Di ba kaya nga tinawag ito ng mensahero na banal na karunungan, aklat ng banal na karunungan. Kasi sabi dito, ito daw yung karunungan na ibinigay ng alahayam kay Solomon. Ipinadaan kay Solomon. Pero ang lahat ng ito ay nagmumula sa alahayam. Kasi Diba? well-educated si Solomon no? Oo. Meron siyang panahon para Nung magsulat panahon at na mag-isip. hindi pa nagkakasala si Solomon, ito yung karunungan na binigay sa kanya. Kaya ito tinawag na banal na karunungan. So parang kung babasahin natin ito, kasi talagang ang design ng aklat ng karunungan ay babasahin natin siya one chapter a day. Kaya ito ay naging 31 chapters. So, isang kabanata araw-araw. Kaya matatandaan natin kung anong petsa ngayon, yun ang mensahe ng alahayam para sa atin. Okay. Pero Ibig sabihin sayang pala, naman isang buwan kung ipagpapabukas pa natin ang kabanata Oo. dalawa. Pero kumbaga mas mahalaga na maunawaan na natin ito ngayon. Pero sa pang-araw-araw nating buhay kung tayo ay may may kopya tayo nito, mas maganda na babasahin natin or re-reviewin natin sa ating channel, YouTube channel. Maganda yan, sis. So, Alam mo sa papakinggan na Katolik, lang natin. alam niyo sa Katolik, mayroon yung libro na babasahin mo every day. Oo, Na yung nakapagpapalagay. Our Daily Bread. Daily, Oo, yung Daily Siguro Bread. ito yun. Mayroon ako nun diary. kailangan ma-revise lang. Magkaiba Sis, sis. iba Magkaiba laman sis nun. ang laman ng Daily Bread.
kaysa sa aklat ng karunungan. Kasi ang nilalagay nila doon, kukuha lang sila ng isang verse at maglalagay na sila ng kwento. Ganon. Kwento na may Ang aral. tawag yan sis, Spanish bread. Hmm. Kukuha sila parang ganun, kukuha sila ng tinapay Kasi at lalagyan ng palaman. galing sa mga Ganun Spanish yung yun. yung turo Oo. na yan. Maraming palaman yun, sis. Oo. Maraming Spanish, palaman yun. Spanish bread Inaamag na yan nga sis. eh. Hindi yan, Inaamag na yun. hindi yan pwede dito. Spanish bread. Oo. Sila nagdala ng Inaamag na yun, dito sis. kulto eh. Sila nagdala ng kulto dito Maraming eh. labadura yun. Wala nang labadura. Kaya Maganda kapag ito pag nabasa paki natin ano ito na, sis, pwede na natin itong reviewin araw-araw kung anong hindi oo. re-reviewin. Basta ilagay natin sa isang Hindi, sis. Magkakaroon tayo ng app. Hindi na po. Hayaan mo, sis. Oo. Magkakaroon tayo ng Gagawa na app. tayo ng apps nito. Gagawa natin ng apps. Ng downloadable apps. Kasi sabi naman si Hero sa video niya, di ba? Oo. Hayaan mo, sis. Hintayin natin. Pag natapos to, na-finalize. Sige. Pag na-finalize to, gagawa tayo ng downloadable apps. Okay. Kung luluobin ni Aba, di ba? Oo. Dahil walang imposible kung ito Loloobin ni ay Aba yun kasi luluobin yun ni ang sabi Aba. naman si Hero eh. Pangarap na ng mensahero yun bago pa siya nawala. Ano yung sis, Instruction yun eh. ang wakas ng Instruction. kasamaan ay, ano nakalagay niya? Sa 32. 32. 32. Sapagkat ang papatay Sa sa kasamaan. kasamaan ay ang daan ng katuwiran. Ito kaya nga, itong pagpapahayag ng pagbabasa ng Torah, itong aklat ng banal na karunungan na to, hindi ito malalaman kung hindi ipapahayag ang Torah. So Yes. ito na yung sinasabi na panimula sa karunungan para mawakasan ang kasamaan, para mawakasan ang maling mga ginawa na hanggang ngayon ginagawa pa rin. Masakit ano yung sabi ng King Yahweh sa'yo dito pagka tumawag ka sa akin hindi kita pakikinggan. Sa mga palalo. Yun eh. Sa mga palalo. Dito ba sa ano? Wala dito, sis. Wala dito. Yung mga Dinaanan natin sa Salmo. Salmo. Sige. Kabanata 2. Kabanata 2. Mga kapakinabangan ng karunungan. Anak ko, tanggapin mo ang aking mga salita at sundin ang aking mga utos. Buksan mo ang iyong pandinig upang makaunawang lubos at hayaang manahan sa iyong puso't diwa ang aking mga utos. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo na ang pagsuko kay Yahweh ang simula ng karunungan at matatamo ang kaalaman tungkol sa alahayam. Sapagkat si Yahweh ang nagbibigay ng karunungan, mula sa kanyang bibig, nagmumula ang pag-unawa at kaalaman. Kanyang tataglayin ang tagumpay sa mga gawang katwiran at kanyang iingatan ang mga taong matuwid at walang kapintasan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niyang kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan
madarama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ika'y iingatan ng iyong natamong kaalaman at sa liko-likong landas ika'y ililihis ng iyong karunungan. Ilalayo ka nito sa pamumuhay ng kasamaan at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay. At sa kanyang pang-akit ay hindi ka maaakay. Yaong iniwan ang kanyang asawa at nilapastangan ang tipan na kanyang ginawa sa harap ng alahayam. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maakit niya at ay tuluyang matatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nararapat na ika'y lumakad sa mga daan ng kautusan at manatili sa mga landas ng katuwiran. Sapagkat ang mga matuwid ay mananahanan sa makalangit na kaharian, at ang mga walang kapintasan ay mamalagi roon magpakailanman. Ngunit ang masasama ay itatapon mula sa makalangit na kaharian, at ang mga taksil ay bubunutin mula rito ng walang pag-alinlangan. Yada. Yada. So, anong mga komento niyo mga kapatid? Pinapakita dito kung gaano kahalaga ang karunungan. Yung sa verse 5, sa verse 4, kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo na ang pagsuko kay Yahweh ang simula ng karunungan at matatamo ang kaalaman tungkol sa alhayam. Pagsuko o pagpapasakop, ano ang mas nyo? Okay na ba ito pagsuko? Siguro palitan natin. Hindi, tama naman kasi pagka yung pagsuko Parang mo. isusuko mo yung buhay mo Oo, yun, kasi no? ibig Oo, sabihin sa bagay, nun, ano oo. yun eh. Pagpapasakop na yun. Surrender. Na tama yan. Hindi Oo, ka pagsuko. nakipaglaban, di ba? Hindi At ka, hindi ka oo, sinuko mo na nga nakipagtunggali. eh. Oo, Ibig sabihin, tama. pumayag, ano ka na, sa puso mo, nagpapasakop ka, tinatanggap mo. Oo. Oo, tama yan. So, Tama. yung paghahanap mo ng pilak at pagmimina mo ng ginto, ang susuko ka lang pala sa alhayam. Matututo ka, bibigyan kaya ng karunungan, no? Oo. Kaya mo lang Ang siya. kayamanan nagsisimula sa karunungan. Di Di ba ba? sabi niya nga, ang pilak ay at ginto ay akin. So, ibig sabihin, hihingiin mo yan sa kanya. Lahat naman, Basta ang kasumuko kailangan, ka. lahat naman hihingiin mo sa kanya yan. Kasi ang nagmamayari naman yan siya eh. Pinamana sa kanya yan. Ang sinabi niya na, ang pagkaintindi ko naman, ang pilak at ginto ay yun ang karunungan. Kasing mahalaga, kumbaga. Pilak at ginto, yun ay Inihahalin tulad karunungan. lang, sis. Oo. Ganun kahalaga siya. Perlas nga, di ba? Pag nakita mo yung perlas na yun, bibenta mo lahat. Bibili mo yung... Tama po yan, hinahalin tulad sa pilak at ginto. Oo. Ang karunungan. Sabi dito sa ba- verse 3, diba dito, ayan no. Di ba may pananalita na pag nakapag-aral ka ay yan ang kayamanan?
Oo, No. ang karunungan ay kayamanan. Oo. So yan ang karunungan din ay ang pilak at ginto. Kaya Ma'am Rudy, napakayaman niyo po. Nagbibigay pa kayo ng kayamanan sa iba, no? Oo nga eh. Iyon na karunungan. Oo. Tayong Kaso lahat mga tinanggap ba? kapatid, Tinanggap ba? tayong lahat. Oo, nakagraduate eh. Lalo na Yung sa mga inyo. estudyante niya Lalo eh. na sa inyo. Hindi yun ang pinapatungkulan ko. Hindi Ah, yun ang pinapatungkulan. alin? Kasi Tinanggap ba? Oo. oo, hindi yun ang Ano na yun? pinapatungkulan ko. Mm. General tayo Kasi ngayon, bro. nagbigay na tayo ng ano, kaso Oo. tinanggap pa. Kasi marami siya estudyante, bro eh. Marami, Mm. di ba, teacher, sa retired teacher. Pero Marami tayo siyang naman, Hindi yun ang pero pinapatungkulan oo. ko. Mm. Pero tayo naman, mga kapatid, ito yung ginto at pilak na Yan. meron tayo sa grupo natin. Ngayon, tayo ay nasumpungan natin. Ngayon, isi-share natin sa mga may gusto. Kung Yada. ayaw nila, wala. Ito yung kayamanan na meron tayo ngayon. Ang yaman natin, namimigay tayo ng kayamanan, no? Oo. Tapos tinatanggihan Base nila, sa di ba? Torah. Yun Ito naman yung si... karunungan. Kasi marami nga namang scammer na namimigay ng kayamanan. Baka nga naman dami sa FB yung ganyan. Yun Ito nga, naman para sa nakakalinlang. Oo. ito naman para sa mga naghahanap ng Katotohanan. ng katotohanan. Hindi kailangan ipilit. At saka, tagal na ginawa to ng mensahero, ilang taon. So, parang obligasyon na actually, hindi obligation, parang pribilehiyo na para sa amin pero aside pa dun sa parang mandato namin na ilabas to bilang pagsunod. So, pag hindi nagkataon lang na nasa right place, right time kami. Sa amin At saka, ilan tayo sa Dahlia? Ilan tayo nag-umpisa sa revision? Ano to? Yung first reading, nasa 20 tayo nun. Oo. Ang Tapos second, na marami yung tinanggal. iba, hindi nila kinaya yung oras, kaya Oo, yung sila'y mga nag-quit. trabaho, Oo, may mga priority. trabaho. So, nag-quit. Sa second reading, 8 na lang tayo nun. At sa 8 yon, At sa 8 yun, 4 lang ang nakarating sa third reading. at yung 4 na yon, ilan ang At faithful? yung sa 4 na yon na nakarating sa third reading, 2 na lang ang nagbigay ng kahalagahan doon sa pinaghirapan ng Di ba tinundan mensahero. natin kung saan tayo Imagine. nagpunta? Yes. Imagine Ako mo. nun, punta tayo sa norte, nag-volunteer pa tayo na ayusin, tinanggihan tayo, in-ignore, di ba, yung ating Oo. tapos punta tayo sa south, hindi naman kompleto, di ba? Pero sa tulong ng Alayam ay naibalik natin doon sa ng mesero. Yung Yan nga, mga kapatid. Yung sa sinasabi tulong. na pilak at ginto sa pagbubungkal at paghahanap. Marami nung una pero ilan lang ang nakapagtiyaga para mahanap at makuha yung ginto na yan at pilak. Na yan ay ipinahihiwatig ng karunungan at kaalaman. Yada. Saka yung mga pagkakataon Dalawa tugma-tugma. ang nagtagumpay. Sa dami ninyo, sa dami nila, 2 lang ang nagtagumpay. Nawalan ako ng trabaho. Pagkabali, inaway ako ng tapos ganyan. Kasi maraming pangyayari. Yung pala, ay ina-architect Maraming yung buhay mo. pagsubok.
wala kaming Pinaanan wala ninyo. kaming hanap buhay na pagkakaabalahan, di ba? Grabe ang pinagdaanan ko dito. Oo. Itinakwil Nagkasakit ka pa muna, ako ng sis. aking mga mahal sa buhay, 'di ba? Kailangan, at saka, alam mo sis, yung pagkakasakit mo, di ba, na dinala ka sa South. Doon Oo nga nakita mo eh. yung dalawang, ano, yung katotohanan, yung tunay na, na istorya. Nakita mo, hindi lang yung press release nila, no? First hand info ang yung mga Kaya sis, itong nalaman. talata na ito dito, buhay na buhay sa akin. Sabi niya dito, buksan mo ang iyong pandinig upang makaunawang lubos at hayaang Oo. manahan sa iyong puso't diwa ang aking mga utos. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan Ang iyong at ito ay pandinig. isipin ng iyong maunawaan. Maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Kaya talagang Ngayon ko hinanap lang ko, napansin to. Bakit mali ang numbering? 1, 2, 2, 3. oo nga eh. Okay, ayusin na lang natin. Ayusin Pero na lang. Ay, ang Tisa, ganda. Parang yung awit na, Ay, buksan mo parang ang yung awit pandinig na ano. upang Buksan mo ang makaunawang iyong lubos. pandinig upang At makaunawang lubos. ngayon, At hayaan dahil ang panahon natin ay napakabilis. Kailangan yung sandali lang malingat ka lang, parang umaagos ang panahon. Kaya dapat tayo, piliin natin yung ating pakikinggan kasi napakaraming fake news diyan. Maraming kasulatan, maraming aral. So piliin natin yung the best kasi mga ago ng panahon mo yun, ng oras, yung precious time na napakabilis sa buhay natin sandali. So, ang iniisip ko nga, kaysa yung nagpapalipas ka o sa games, o nanonood ka ng mga news na gano'n na, wala namang yung mga news na, kabuluhan. mga fake news, mga propaganda, anuhin ko na nga lang uli yung mga video ng mensahero. May natututunan, every time naman na makikinig at manonood ako nun, may na-realize akong bago. Sabi ko, yung oras natin ay precious. Lalo na, nandito tayo at nag-aano tayo naghahayag tayo. So, may mga sinabi ang mensahero na parang instruction na oo nga, sinabi nga pala niya ito. So another na naman, napaka lalim ng huhukayin mo pa sa kaalaman na yun. Hindi galing yung surface lang parang gatas pa lang yun. Yung pala, meron ka pang mga karneng kakainin na napapaloob dun sa kanyang mga mensahe. Na Oo. na kaya kailangan yung may yung priority at saka pang May discernment oo, tayo. oo, at saka yung prioritization ng yung pakikinggan, magiging maingat ka sa mga pakikinggan ninyo. Marami magaling. Yung mga, kapag sample, yung Lean Channel, yung mga ganyan, marami talagang resources sa internet. Pero kaya ang naano ko din, hinihiling ko sa Alaya, ibigay niya yung mga kailangan ko. Yung mga hindi ko na makailangan, huwag na niyang pasumpong sa akin. Pasumpungan ko yung mga kaalaman na kakailanganin natin, na yung mga hindi pa natin nalalaman. Although yung mga nasa Revelation naman yung mga binabalita na yung mga microchip, mga AI, di ba? Nasa Revelation naman yan eh. So, kailangan, maging discerning tayo. At saka baka maligaw tayo sa ibang bagay. Alam mo naman, we should be wiser than the serpent. Marami silang ibabato dyan na Tuloy ka na, Nak. kaalaman, karunungan. Kailangan i-filter natin yun. Yun lang po mga kapatid. Umaga, bibili ako ng Ay, brief ko sa mga participants namin. Bibili ako ng Nakakalungkot naman mga kapatid kasi ang dami natin sa simula, 'di ba? Hindi siguro nila naunawaan ito. Sabi sa verse 4, pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Kaya hindi ako naniniwala doon sa sa mga dati nating kapatid na sabi, wala kaming alam.
kaya kami ay natangay kung ano man ang kanilang ipinasusunod. Basta sunod na lang kami. Ang daming warning ng mensahero. Oo, ang dami. Pabalikan mo yung Q&A niya. Huwag maging kalapati. Ang mga Mm. black propaganda, sa kanya nga doon naka-target. Kaya sila daw ay natangay kasi hindi nila alam. Sabi Kaya nga, pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. So, kung ano man yung sinasabi at napapakinggan mo, kahit ito ay nagmula sa iyong mga kapatiran o sa mga nangangaral, pakinggan mo at unawain. Sabi pang-unaway pilitin mong makita at masumpungan. Dahil mayroon naman tayong pundasyon na ng katotohanan. So dapat manatili tayo doon sa pundasyon na yon. Na kahit ano pa man ang mapakinggan natin, pag sumikapan pa rin natin, maunawaan kung ito ba ay naaayon doon sa ating mga natutunan. Na Tingin ito ko, ba ay sis, naaayon sa ating mga yung mga sinabi ng mensahero na maging batayan natin ng katotohanan. kaso sis, baka yung sinabi ng mensahero, hindi na rin nila naintindihan eh. Go with the flow lang yung iba dun eh. Hindi, kaya nga Napanood hanapin ko na sis yung eh. video na yan, di ba? Yun Kaya nga. So, ibig sabihin, surface ang yung pagkaintindi. puso nila ay hindi bukas para sa karunungan. At saka, ano ang ibig sabihin pala kung sinasalin sa Tagalog? Ang Torah na to. O, para masigit nating maunawaan. Hindi Dahil kasi ito ay sabihin. sarili nating ang sabi ng mensahero, ang unang magigising ay si Ephraim, kanyang panganay. Kaya So, kaya kailangan sa mga Ophirian. so para sa tama mga pala to. Ophirian, Gising. ang So tama Tagalog ito. na salin. Para wala nang, kasi nga nakaata nga yan sa Ephraim. Ibig sabihin, nagpapatunay na tayo ay Ephraim. Kasi sinasalin mo sa Tagalog eh. Yada. Wala na ngayon dahilan para sabihin mo na kasi hindi ko naiintindihan. Kasi iba naman yung pinapaliwanag, hindi ko maintindihan. Ito na yun. Siguro naman wala ka nang pwedeng sabihin na hindi mo naiintindihan. Simpleng Tagalog na nga ginagamit dito eh. Ito yung mga Tagalog na naman kung tutuusin, hindi naman malalim ang karamihan. Paulit-ulit pa. Tsaka itong kabanata pangalawa, sinabi na naman ulit yung pagpapasakop sa simula ng karunungan. Kaya kung hindi mo hubarin yung nakasanayan mo na, yung kalakalahati lang yung yung ilalatag mo, hindi mo talaga lubusan tatanggapin. Kasi kalahati lang. Ayaw mong bitawan. Yung titulo mo o yung kaalaman mo, yan. Ito napag-aralan ko, napakadalbahasa ka sa ganung Pero iba pala ang karunungan. Yung palang pinag-aralan mo, corrupted. Yung doktrina. Okay, tuloy na natin. Salamat, Sis Maria. Kabanata 3. Ang karunungan ay nagdudulot ng kabutihan. Anak ko, ang aking mga aral at utos ay huwag mong kalilimutan. Itanim mo ito sa iyong puso't isipan upang ang mga araw mo'y tumagal at humaba ang iyong buhay at maging mapayapa at masagana sa lahat ng bagay. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo si Yahweh.
at ika'y kikilalanin ng iyong bayan. At ika'y kilalanin ng iyong bayan. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa landas na iyong tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh na iyong alahayam at lumayo ka sa kasamaan. Ito'y kagalingan sa iyong katawan at magiging lakas ng iyong mga butot laman. Parangalan mo ang alahayam sa iyong kayamanan at sa unang bunga ng pinakamainam na ani, siya'y iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo'y mapupuno ng sagana at sisidlang alak ay aapaw sa biyaya. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag hahamakin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong maliitin, sapagkat ang minamahal niya'y dinidisiplina tulad ng ama sa anak na mahal niya. Mapalad ang taong nakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap unawa ay nakakamtan. Higit pa sa pilak ang pakinabang na taglay, mas mainam sa ginto, sa halagay walang kapantay. Higit sa ruby ang kanyang halaga, anumang hangarin, di niya maikukumpara. Sa kanyang kanan, habang buhay ang dala, sa kaliwa na may yaman at dangal ang biyaya. Ang kanyang mga landas, kaaya-ayang daan, kapayapaan, ang dulot ng bawat lakaran. Siya'y parang punong kahoy ng buhay na wagas. Mapalad ang humahawak at di nagpapakalas. Paglilinaw, kung ang banal na karunungan ay tulad ng punong kahoy ng buhay, ang karaniwang kaalaman naman ay tulad ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa pamamagitan ng banal na karunungan, itinatag ni Yahweh ang saligan ng sangkalupaan. Sa kanyang kaalaman, langit ay itinilaga, at hatak ng karunungan, hamog ay bumaba. Anak ko, huwag mong iwaglit ang kaalaman at bait. Ingatan ang matinong paghatol at tamang pag-iisip. Ito'y magiging buhay sa iyo at kwintas sa iyong leeg. Saan ka man bumaling, ito'y pagpapala sa iyong mga hilig. Sa landas mo'y walang panganib na dadatal, at ang iyong mga paay di matitisod, ito'y magtatagal. Sa iyong paghiga, panatag ang tulog mo, at ang iyong pagtulog ay magiging payapat buo. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ika'y masilo. Kung nasa kamay mo ang mabubuting gawa, huwag mong ipagkait ang tulong para sa mga dukha. Huwag mong sabihin, bukas ika'y bumalik na lamang, kung maibibigay mo ngayon ang kanyang kailangan.
Huwag gagawan ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa at may tiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Huwag mong kainggitan ang taong marahas, ni sundan ang kanyang maruming landas. Sapagkat kasuklam-suklam sa alahayam ang kabuktutan, ngunit sa matuwid, tiwala niya'y lubusan. Ang sumpa ng alahayam ay di lalayo sa kasamaan, ngunit sa mga matuwid, pagpapalay di lilisan. Yada. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinalulugdan niya ang may mababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Yada. Yada. Nako, napakadaming aral Yada. ang malalaman natin Oo. dito. Practical no? Busog na Talaga. busog tayo. Oo. Ay. Napakayaman na sa aral itong kabanata. Karunungan, no? Yada. Oh. Oo. Ito yung kaya nga di ba sa paglilinaw, kung ang banal na karunungan ay tulad ng punong kahoy ng buhay, ang karaniwang kaalaman naman, yung nalalaman ng tao ay tulad ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Ito Yada. kasi ang kinain ng ng ahas. ating, Ito yung mga karunungan to, ito mga Oo. ito yung mga science, mga ganyan, mga mga rocket science, ganyan. Pero yung karunungan yung punong kahoy ng buhay, ito yung banal na karunungan na hindi naluluma, all time applicable, mabuti, kumbaga. At saka yung karaniwang kaalaman, ano pa ka-wise naman para may matuso, ganyan, paano yung mga how-tos, yung mga tips, yan, ganyan. Pero yung banal na karunungan, ay ito ang mga nakabase sa kautusan ng alahayam. Yung banal niya, punong kahoy ng buhay. Ito ang pinagkumpara. Alam ko, mensahero na gano'n ito kung saan niya ikinumpara ang banal na karunungan sa puno ng buhay, tree of life. Kaya mga mina-highlight kasi yan. Ito, yung in-highlight ko, pwede yung screenshot dahil ito ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Kaya hawak ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya may alalahanin upang ika'y patnubayan sa landas na iyong tatahakin. So, Yada. ito yung pinag-uusapan natin dati na complete trust sa ating alahayam. Nakalagay dito, sa lahat ng iyong gawain, Yes. siya nga'y alalahanin. Mm-mm. So, para malaman mo na ang alahayam ang gumagawa para sa'yo. Basta Yada. magpasakop at sumunod. Yung lubos na pagpapasakop at pagtitiwala. Yada, tama kasi, ang banal na karunungan ay laging sariwa. Kaya hindi natin dapat pagsawaan ang pagbabasa ng aklat ng karunungan o yung aklat ng mga instruction mula sa ating alahayam. Itong naka-highlight na yun, tinatamaan ako talaga dito. Minsan, gumagawa ng sariling Dapat Dapat talaga. maging memory verse natin to, bro. Opo, tama po yun. Oo. Kaya hawak ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananahan sa sariling mong karunungan. Pero, Sariling Maano to?
karunungan. Ah, kalaban mo ang sarili mo talaga dito. Oo. Kasi ayun, no, magtiwala eh. Buong puso at lubusan. Kalaban mo na ang sarili mo dito. Mm. Kaya lang to sis, hindi mo pala ginamit yung sinend ko sa'yo. Na Ah, ano. oo nga pala sis, nakalimutan ko. Kasi Hayaan mo. kasi may mga katulad ng katapatay. Nagiging patay kasi katapatan ay huwag mong Oo. tatalikuran. Kasi ang mensahero particular siya ayaw niya na may Ayaw niya na may traction, apostrophe. ba? Ganon. Oo. Ayaw niya. Katapatan ay huwag mong tatalikuran sa verse 3. Naging pananalig at katapatay. Kasi parang patay. Pananalig Oo. at katapatan ay huwag mong tatalikuran. Parang ganun eh. So, inaayos ko yun na kagabi. So, sa next mo na lang, sige, i-share. Sige. Kasi, Oo, remind mo ako bukas para yun ah, file. Pero i-ano na-download mo na ko lang, na. i-ano mo na lang siya, i-ano mo dun sa last file na Oo. binigay ko sa'yo, override mo lang. Dagdag ng N, kapatid. Sa katapatan. Oo, Okay. may end. Salamat sis. Oo. Ayan. Oo. Kaya inaayos ko na yan. Saka ikay. Yung ikay, ikaw ay. Diba? So, Oo. inayos ko Ikay, yun. Yung sabi ko, ikaw, kasi okay. parang iba yung ano eh. First Lalo na hindi word. masyado mando sa Okay. Tagalog. Mas maganda yung klaro. Oo. Lalo na, di ba makikinig lang? Oo. Mm-mm. Diyan sa verse mo ay din ganun. Okay. So, dapat alisin na natin yung mga apostrophe dito. Oo, yung file na sinend ko sa sis. Oo. Pwede mo nang anuhin ngayon sis. Na-download mo na ba? Hanapin ko pa. Okay, sige. Medyo, Yan na muna. ano, Oo. Yan na lang muna. nakakalo. Kabanata 4. So, ito pa, mayroon pa ako ditong Sige, highlights, verse 11 and 12. Aking anak, ang saway ni Yahawa ay huwag hahamakin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong maliitin. Sapagkat ang minamahal niya ay dinidisiplina tulad ng ama sa anak na mahal niya. Kaya minsan, Yada. yung mga nararanasan natin ay bahagi ng pagdidisiplina ng ating alahayam. Kasi minsan, kumbaga hindi natin namamalayan na tayo pala ay sumusuway na sa kanyang mga kautusan. So, nakakaranas tayo ng mga pagdidisiplina. Ito yung wag nating maliitin. Kung ano man itong mga nangyayari sa atin, wag nating isisi sa ating alahayam. Kundi mag-reflect tayo kapag tayo ay nakakaranas ng mga kahirapan o mga pagsubok, huwag nating isisi sa alahayam. Sapagkat ito ay normal lang na kapag tayo ay sumusuway, dinidisiplina din tayo. At kumbaga, huwag nating kainggitan bakit yung mga tao sa labas, ang gaganda ng buhay nila, hindi sila nakakaranas ng mga nararanasan natin. So, pinapaalala sa atin dito ng alahayam na hindi niya dinidisiplina yung mga tao na nasa labas dahil hindi niya saklaw. Kasi kumbaga sa tahanan natin, bakit mo naman Hindi pakikialaman niya yung mga, anak. No? oo, bakit mo naman pakikialaman yung mga tao sa labas, hindi mo naman sila Anak ng kaano-ano. ibang tao. Oo, ibang tao sila. So, ito para sa atin na mga nasa loob ng covenant, tayo ay saklaw sa pagdidisiplina ng ating alahayam. So, anong masasabi niyo So, mga pag kapatid? sumusunod tayo, di ba, sa magulang natin, gusto Oo, bibigyan tayo ng reward, di ba? O nakukuha yes, natin ang oo, kanyang pabor, di ba? At saka pag oo. pinagkakatiwalaan tayo. So, dapat lagi tayong susunod. Pagtitiwala niya at At ang pinakatema ng Torah at Tipan
Ito, dahil ito ay mga instructions mula sa ating alahayam, kapag sumunod ka, ay may pagpapala. Ngunit kapag ikaw ay sumuway, may pagpapalo. Yun ang pinakatema ng ng Torah at Tipan. Yada. Consequence is real. Oo. Yada. Kumbaga sa pagsunod, may blessing. At sa pagsuway naman, ay may sumpa. Nakakatakot kapag sumpa. Ay, oo. Kaya lagi nating isaisip na priority natin palagi ang pagsunod sa ating alahayam. Dahil lahat tayo, minsan nagkukulang, minsan tayo ay nakakalimot, o kaya naman pinapahalagahan natin yung ating sarili ng higit pa sa kautusan ng ating alahayam. So lahat At saka tayo, minsan kasi, di ba sabi nga, my people perish for lack of knowledge. Kasi hindi nila alam yes, kung ano susundin. Hindi oo, nila alam yung utos. So kaya kaya yung Torah dapat maipalagalan para malaman ng mga tao kung ano yung dapat nilang sundin. O hindi nga ako sumusunod o hindi nila alam na sila ay sumusuway. oo. Kasi hindi nila alam kung ano yung utos. So Kaya nga dapat malaman nila ang mga kautusan. Yun ang pagpapalaganap ng kautusan o ng Torah. O ano yung covenant na yan? Anong meron sa loob ng covenant? Wala naman silang alam sa ganun eh. Ang Ano, mga ano, cute. di nga nila Ang alam na instruction utos nandito. yung wag papakudlit, wag kakain ng baboy. Di nga nila alam yun eh. Ba? Ano po Yung bro? mga Ano curious bro? at interested. Oo. At saka yung mga naghahanap. Kasi pag hindi naman naghahanap, ibig sabihin hindi nila kailangan yun. Kaya hindi rin tama na sabihin mo, sapat na sa amin ang video, hindi na namin kailangan ng Torah. Yes. Paano mo nga masusunod ang mga instructions kung hindi mo naman babasahin? Wala naman sa video ang mga instruction eh. Nandito sa Nandito, Torah. nasa Torah instruction. Oo. Kaya hindi may isang tabi. Nung una, hindi nasasagot yung, hindi. Hindi na namin kailangan ng Torah basta sumusunod kami. Bibigay papuri. Ngayon, nalalaman natin dito habang binabaybay itong Torah na napaka-importante pala kasi nandito lahat ng instruction. Yeah, Kaya hindi pwede. Hindi Oo. pwedeng Napaka-practical nga dito, di ba? At Kung saka, tutuusin, para sa atin talaga alalahanin eh. na, oo, bro, alalahanin natin yung sinabi ng mensahero. Ang pagsunod natin sa alahayam ay hindi lang sa pamamagitan ng pagpupuri, kundi yung maingat na pagsunod sa mga kautusan. Yada. Hmm. Ang sinabi ng miseryo, hindi lang paawit-awit, hindi lang pa Oo. ano. Hindi lang lang pakanta-kanta, patuwad-tuwad. hindi lang sayaw-sayaw, hindi lang patuwad-tuwad, kundi kailangan yung maingat na pagsunod sa mga instruction. So, Maingat. ito ay kode ko. Kode ko mo pala ito. Oo. Bit-bit mo pala talaga. Manual mo. Kaya nga ito manual eh. Kaya ini-imagine ko nung Assyrian invasion, malamang sinuyod lahat ng bahay noon. Nung nasakop tayo, sinuyod lahat ng mga kabahayan nyo. Kasi nga may tore. Sinuyod. Sinunod mo. Yung iba, Nakayamanan. mahihirapan umunawa niyan kasi hindi pa sila naghubad ng dati nila. Diba? Hindi talaga uusad yun. Kaya madali silang madala. Kaya na lang sila sumunod dahil yun ang sinabi sa kanila. Alam mo yung walang search, walang pagsisearch. Sabi ko nga, kung tayo ay estudyante, mag-aaral, inaaral natin yung mga subjects natin para pag nag-exam, higit sa lahat makapasa para makagraduate, di ba? What about, pero pagka-graduate,
lahat ng mga yan na bagay, iiwan yan eh. Kahit ang tataas ng mga career, ang tataas ng mga posisyon, mga natapos na mga kurso, pero hanggang dito lang yan sa lupa. Hindi yan madala pag namatay na. Kaya what more ang spiritual na bagay? Hindi ba't dapat din natin yan pag-aralan, alamin kung ano talaga, saan tayo tutungo after this life? Heaven kaya tayo? Paraiso kaya tayo? O kaya impyerno? 'Di ba? Saka Nakalangit, mga sis, nakaharian, sis. Dito tayo sa ano. Oo. saka Kaya mga nga, sis, oo, imaginein mo, oo. nagsasalita ka, hindi mo ka tumitingin na sa Torah, tinalikuran mo na. Ano nang ano mo nun? Ano nang ginagawa mo nun? Nagsasarili ka na. Para ka ng Mm. payaso nun. Sariling ilaw, no? O, di ba? Saan mo hinuhugot yung mga sinasabi mo sa video? Ano lang naman yun introduction lang yun Gatas lang yun. sa Torah. Pero yung malalalim, nasa Torah eh. Yun siya, parang overview lang yun, yung sa video. Introduction lang. Para ka lang nag-tour. Oo, parang nag-tour ka lang. Pero kapag pasukin mo na, nandoon na ang mga bagay-bagay na makakapagsabi ka, haha, diba? Magugulat ka na hindi mo nalaman ang mga yan. At Pa, di ba akala galing sis, ka sa goal. tayo ay mga set apart. Di ba ang mga Israelita ay pinili, hiniwalay sa lahat ng mga bansa. So kung sila ay hiniwalay sa lahat ng mga bansa, kailangan mayroon silang susundin upang sila ay masasabi na kakaiba kayo sa ibang mga tao sa bansa, sa ibang mga bansa. 'Di ba? Kaya binigyan sila ng instruction. Ito yung instruction na ibinigay doon sa mga Israelita, sa mga pinili ng alahayam. Kaya ito napakahalaga na instruction sa kanila. Paano ka masasabi na ikaw ay naiiba sa lahat? Kaya nga 'di ba laging sinasabi ng alahayam na huwag niyong tutularan ang mga bansa na nakapaligid sa inyo. Dahil mayroon siyang mga special na na instruction para dito sa sa kanyang bayan. Mga kapatid, Kagaya niyan. speaking of bansa, tandaan nyo ba yung woman clothed with the sun? Ano yun? Di ba Israelita yun? Mga Israelita? Oo. Sila yung So tingin ko ang Israelita o ang bansang Jacob Israel ay sinisignify babae ang kanyang personification. Ngayon, kaya inisip ko yung pag-aanoid sa Messiah, bago siya i-declare, babae din ang nag-anoid sa kanya. Tapos, the following, right after nung pagbubuhos ng langis ni Mariam, the following day, yung na Sabat, i-declare na siya ng buong Israel. Actually, that time, he said, tribe of Judah na lang. Dineclare the king of Jude o ng Judea o so maaring anointing nga, pero nag-represent babae kasi babae ang representation ng bansa. Kahit si Jose Rizal, tandaan nyo, sino ang representation ng di ba si Sisa? Tingin ko, hindi pa na-reveal sa mensahero na si Crispin Agiba at Basilio ay maaaring House of David and House of Ephraim. Kaya di ba bakit nabaliw si Sisa? Kasi nung pagdating ng mga mananakop, nawala ang diwa ng mga Israelita.
Kasi kaya lang, syempre, hindi pa yun hindi maintindihan ng mga tao. Ang alam ng tao ay si Crispin at Basilio. So, ini-introduce ng mensahero si Joktan at si Peleg. Kasi hindi pa nila alam yung House of David, House of Ephraim. At saka nakatago pa nun, kahit sa mensahero, nakatago pa si Ephraim. Well, hindi pa nare-reveal sa kanya ang Ephraim. Pero so ngayon tingin ko, ang bansang, yung bansang Israel, si Sisa, at ang dalawang houses niya, House of David, the House of Ephraim, ang nagkahiwalay. Kung sa bagay, di ba, nauulit lang ang lahat. Pero ang Excuse me. tingin ko, Ulit ang mga Excuse me, pangyayari. Di ba Excuse me, pinaliwanag naman yan, sis, ng mensahero? Doon Hindi, sa ang sabi ano, niya, sa Rizal ay, series. Joktan, Peleg at Joktan ang sinabi niya. Hindi Oo. House of David, hindi House of Ephraim. pero tingin ko yung isa doon si Manase. Yun ang pagkakaintindi ko talaga dyan. Si Ephraim at saka si Nagkahiwalay eh. ano. Yung isa ay napunta sa east, yung isa napunta sa west. Oo, Ang tama napunta naman sa yun. west ay Si Joktan at oo. Peleg yun na So, sinasabi. sample Pero ko lang yun. ang nabanggit niya doon na itong si Sisa ay kumakatawan sa mga Israelita. Tama po yan. Oo. Hmm. Tama Oo. po yan. Sa Israelita talaga siya kumakatawa. Oo. Yan, Oo. ano yan? House of David yan eh. At sa House Pero of mga House of kapatid, Ephraim. may tanong Ephraim. ako. Tsaka Pero House of kasi David. ayaw na niyang baguhin ang nasa video. Kasi nasa video is yun na nga, yung Okay. si Yung Peleg at moral si lang yun. Kajujuktan. Oo. Pero my point is here. Yung nag-anoint, at saka nag-proclaim sa Messiah as King of the Israelites ay ang Wait lang. bansang Israel. Wait lang sis, meron akong tanong. Okay Oo. lang ba? Kapag ba nag-a-anoint, saan ba mag-a-anoint dapat? Mag-anoint ng oil, sa paa ba o sa head? Dapat sa Maari ulo, kasing di ba? Sa ulo. Maari kasing yan eh. Maari si ding another Sa sa mga kuto. Maaring kuto din yan, sis. Bakit naman isusulat yung ng kanyang bibig? Hindi pa siya proclaim. Proclaim pa lang siya. Pero ayun lang, kaya sabi ko, i-open up ko sa inyo para wala tayong babaguhin sa Torah, yung interpretation lang, Tanong ko lang. Na-share ko lang yon na maaring nasa na magkikinig na yon, sa mga babasa na yon, kung ano ang interpretation nila. Pero sa aking tingin ko napakalakas na anointing kasi hindi pa siya na noon pa lang siya pinoklarang hari. Then right Pero after, tama saka siya nga ba pinatay, di ba? yung tanong ko? Oo, sis. Saan ba Sa akin Sa paa naman, ba o ulo sa yun. ulo? Tingin ang ko baka yung pagkakaunawa ko kasi, sis, dahil itong yung babae na sa kanya, nagbuhos ng ng langis, ay nakatanggap ng pagpapatawad. Kaya siya ay nagpatira pa sa harapan ng ni King Yahweh. para So, mga Israelita lang. sa kanyang pagpapatira pa, hinugasan niya yung paa ng Messiah sa pamamagitan ng kanyang langis na dala. So, hindi naman siguro na pagdating niya ay bubuhusan niya sa ulo ng langis ang Messiah. So, tama naman yun na yung paa ang hinugasan ng ng binuhusan ng langis ng babae. Pero perfume yun, di ba? Oh, perfume. Ang tagal nga Tapos, daw niya inipon, di in-acknowledge ba? siya ng Messiah na hayaan nyo na gawin niya ito dahil ito ay paghahanda ng kanyang paglilibing. Yun ang sinilagay ng Oo. paglilibing. Pero maaari yung paghahanda ng kanyang ng aking koronasyon or aking pagiging hari. Pwedeng ganun eh. Kasi Connection, nila the Pwede following siguro, day. oo. In connection yan, ang narrative ng kamahalan.
Pero bago yan, mukhang may sasabihin pa sis ah, ano, Dalia. Tungkol saan sis? Basta yun sa akin ang ano, since hindi nga ito naipaliwanag ng mensahero, pero ang ano niya dito, ang pagkakaunawa ay paghahanda sa paglilibing ng Mesaya. So, paglilibing. Oo. Kasi Anong klaseng in-acknowledge libing? ng in-acknowledge ng Mesaya na sinaway siya ng kanyang mga disciple. Pero anong sabi niya? Hayaan niyo siyang gawin niya ito dahil ito ay paghahanda sa kanyang paglilibing. Ang paglilibing ba na yan is literal or what? Actually, Nakapagluluklok napakaraming yan eh. napakaraming Nakapagluluklok. interpretasyon Oo. kung Oo. Oo. i-elaborate Pagluluklok. natin. Kasi, Kasi oo. kung yung Kasi paglilibing na natural, sabihin mo, ay yun ang kumbaga, yung pagkawala ng kanyang ng kanyang tunay na pangalan, pwedeng ganon, na siya ipapalitan. Na pagkatapos mm. nun ay mawawala yung kanyang pagkakakilanlan. Oo, Kasi may ganyan. natuloy-tuloy Oo. kanina yung sinabi Mm. na triumphal entry, 'di ba? Mm. In-acknowledge siya, sabing gano'n, which is naganap din naman 'yun. Pero Mm. will it considered ba? Could it be considered na anointing para, 'di ba? Pero ang sinabi Sa akin diyan, naman sis, inilalahad ko paghahandaan. lang. Okay, okay. Inaano ko in the open para kasi kumbaga maraming interpretation sa ganyan eh. So inaano ko lang na ganon ang pag-aano ng mga nasusulat na although hindi naman tayo open. Another thought na pumasok sa akin, maaring ano yon kasi babae ang nagre-represent sa bansa ng Israel, di ba? O tama, Yung tama naman woman sis kasi kahit naman sa So, natin sa language natin, 'di ba ang oo. mga bansa She, ang she and her, oo. pronoun na ginagamit natin ay Kaya, she. maaring kaya babae ang Mm. ano. Pero kung sino man yon, babae or ano ba yon, basta may nag-ano sa kanya. May naglagay ng pahid na langis sa kanya. Anyway, Maaari. open ko lang sa inyo dahil inaano ko sa akin na at saka sa panahon ng ng Messiah, maraming babae binigyan ng anuhan ang babae binigyan ng malaking Binigyan ng highlight niya yung mga oo, gawa ng babae. Karapatan, oo. Pero binigyan ng Sa Old siguro, karapatan Testament, si Deborah ang mga ay kababaihan. parang pero wala minaliit. namang ano yan. Ang akin lang Oo. siguro, magandang matriangulate kung sakali, 'di ba? Para Mm. yung kahayagan, kalinawan para sa lahat. Kasi Kasi nung may bago dumating ang Mesaya, ang mga kababaihan ay hindi kabilang, kung parang hindi ibinibilang sa komunidad, 'di ba? Kagaya nung nagpakain siya ng 5,000, lalaki lang 'yon. Yung mga babae hindi sinama sa bilang. Census, no? Oo. So, hindi pinahahalagahan ng kababaihan nung kapanahunan ng Mesaya. Kaya nung siya ay dumating, doon niya lang binigyan ng kahalagahan ng mga kababaihan. Sinama na sa census, no? Oo. Kaya bago pa siya ipanganak, nagpa-census na itong kanyang mga magulang. At saka binigyan niya ng misyon ang mga kababaihan noon. Unang paglabas niya sa community, 'di ba? Ang kinatagpo niya muna yung babaeng Samaritana. Tapos nung siya naman ay nabuhay na muli, babae naman ang kanyang inutusan na puntahan yung kanyang mga alagad. So, doon pinapakita na ganun ang kahalagahan ng mga kababaihan.
na sila ay magdadala ng mensahe na nagmumula sa kay King Yahweh. Mayada. Hmm. So, ano tayo? Na magmamarker tayo ng Kabanata 4. Okay, sige, marker na tayo dito. Then, gamitin mo na lang yung, yung Sige. updated. Oo. Next, Ayan. natin. So, tatlo tayo. Dami natin Tatlo. discuss kasi hindi pa yun line for line. Oo. Ang dami kasing topic sa isang chapter, no? Kasi napakaganda kasi ng ng mga topic natin dito na talagang punong-puno ng karunungan. So, hindi bali nang mabagal tayo, basta ma-discuss natin Oo. ito ng maayos. So, Oo, maganda kaya nga may Ang karunungan na ito. kopya din kayo para no? Babalikan nyo yung Oo. mga gusto nyong balikan. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Verse 7. Huwag mo, igalang mo at sundin si Yahweh na iyong alahayam at lumayo ka sa kasamaan. Bakit? Pag pinagyabang mo ang iyong nalalaman, parang mas mataas ka pa sa alahayam. Igalang mo at sundin si Yahweh na iyong alahayam. Diba? Verse 7. Siguro ito yung yung mga Kapalaluan. yung mga unteachable heart, 'di ba? Oo. Kagaya ng mga narinig natin sa dati nung tayo ay nag-iimbita sa kanila na samahan nyo kami sa sa pagtalakay ng Torah at Tipan. Ang sagot sa atin, bakit? Mayroon bang hihigit pa sa aming kaalaman? Sinabi yun? Oo, 'di ba? Yung sabi sa akin. Okay. Sino ang magtuturo? Sino ba ang magtuturo sa inyo? Meron Hindi pa mo bang lang na-curious, Oo, hindi man lang Reject. na-curious. Di ba nga, challenge pa ako eh. Bigyan mo nga ako ng sample. Galing. Isang debate, Diba? no? Oo. Bigyan mo nga ako ng Okay. sample kung ano bang mga karunungan na alam nyo. Dahil kami dito ay masigit na malalim ang pagkakaunawa. Sobrang lalim naman, no? Hindi Oo. maintindihan. Oo. Daig pa si Haring David. Hindi Kaya ko nga pinakikialaman ang mga dakilang bagay, sabi ni Haring David. Tapos Siya doon ay naman parang sa sa sanggol, comments, may puso. nabasa naman akong comments doon sa yung shinare ng mga kapatid natin. Sabi naman doon sa yung mga taga doon sa sa malaking bahay. Hanggang ngayon ba naman nagtatiyaga pa kayo diyan sa mga turo ni OHC? Samantalang kami dito, napakalalim na ng narating namin. Lalim na yung hukay nilang Oo, na malalim na ang hukay nila. Kanilang hukay. Mm-mm. Napapalang hukay. So, ito siguro ang Yan yung sinasabing kalaman ng Oo. mabuti at masama. Pero ang hinuhukay, ang natin ay inaalam natin ay ang puno ng buhay. Punong kahoy ng Wala buhay. na. Ay Kumain na sila naakyat ng pride. natin. Hmm. Inaakyat natin yung punong Kaya kahoy nga ng ang buhay. sagot ko doon sa kapatid na yon, kami po ay isang hamak na tagasunod lamang. Kung ano ang Mabuti. instruction ng Wala. alahayam, yun lang po ang aming maibibigay sa inyo. At Dahil walang kami nakakahigit ay na guro. oo, No? kami po ay nagtitiwala lang sa mensahe ng alahayam. Grabe, wala silang utang na loob. Walang Bakit makakahigit sinusunod niyo sa pa rin? guro. Bakit sinusunod niyo pa rin ang turo ni OHC? Grabe. Hindi, hindi nila na hindi nila nalaman niya kundi dahil sa mensahero. Hindi nila Kaya na nga, hindi alam ko sila sumagot naalis doon. ata ako doon bro eh. Hmm. Nasabi ko, kung wala kung wala si OHC, bakit nandyan kayo? Paano mo At nalaman sila ang tunay na pangalan? nagkatipon-tipon, di ba? Oo. Sino ba ang nagtipon sa atin? 'Di ba si OHC? Sino ba yung mga yan? Hmm. Para malaman mo lahat. Bakit mo sabihin ba naman na hanggang ngayon ba naman nagtsatsaga pa kayo dyan sa mga turo ni OHC samantalang kami dito ay napakalalim na ng mga nalalaman namin?
Nasaan Hindi sila? Nasaan hindi Gaano tayo? lang sila, Wala Oo. gaano tayo. sila kalalim. Yun nga eh. Gaano kalalim? Meron pa bang hihigit sa 6 feet siguro, karunungan? 6 feet. Oh. Ayaw. Tsaka tsaka ayaw ng alahayam na iba-ibang grupo. Ang gusto talaga niyan, isang kawan lang. Hindi yung iba-ibang grupo. Hindi mo pwedeng itago o kupkupin sa pansarili mo ang kawan. Kung talagang turo mo. May pag-aaral ng Torah sa gabi o tsaka sa umaga. O ituro mo, ito sabihin mo sa mga nakikinig sa'yo. Pero hindi nila ginagawa. Meaning, kinukupkup nila ang kawan na hindi naman para sa kanila. Para yan sa alahayan. Talagang hindi sila nakinig at nakaunawa sa mga salita na narinig nila. Naintindihan ko na nga yung kung bakit sinabi ni Rizal na napaka-importante ng paglingon natin, na pagtanggap natin sa wika natin. Ito pala yung purpose ng wika natin, yung ma-translate sa Tagalog. Kaya pala niya binibilin na na ang taong ano ba yan, yung salita ay mas malansa pa sa isda. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay ang hindi pala magmahal sa Sa sariling sariling wika. wika. Ay mas Higit malansa pa pa sa sa mas mabahong isda. malansang isda. Sa mabahong isda. Ito pala yung kahalagahan noon. So, parang na-predict niya rin na ito nga, isasalin talaga sa Tagalog ang Torah. Mga kapatid, pansinin niyo itong verse 16 dito sa Kabanata 3. Dito natin maintindihan kung bakit nag-cross cross hands si Jacob nung siya ay nagbigay ng basbas sa magkapatid na Manase at Ephraim. Ito sabi dito, sa kanyang kanan habang buhay ang dala. Sa kaliwa na may yaman at dangal ang biyaya. Oo nga, mayaman si no? Oo. Mayaman ang Si mga Manase. ang Manase. Oo, si Oo. Manase. Kahit anong itayo niya, successful eh. Yung mga Oo. engineering marbles, talagang Yumaman, yung negosyo, no? kamangha-mangha. Oo. Mabilis nilang kumita ng pera. Tsaka mabilis silang magpalago ng negosyo. Talagang talaga sila. Biniyayaan ng karunungan ng alahayan. Tapos Kaya, habang buhay naman ang dala natin. Anuhin mo buhay. yung yaman na yun kung magkakasakit. Mamatay ka agad. Ibig sabihin mga kapatid, yung habang buhay na yan, yan, karunungan na ipapamahagi. Kasi ang buhay, yung salita ng alahayam, di ba? Ang buhay ay kautusan. So yun ang bit-bit pala natin, yung Yung buhay na. pribilehiyo na Pribilehiyo. ma-transform yung katawan natin sa Oo. incorruptible bodies. Pribilehiyo na maisama sa makalangit na kaharian. Lumalabas na tagapamahayag din ang Ephraim. Oo. Para lang ma-spread ang karunungan. Si Deborah Ephraimite siya, di ba? Napakapalad pala natin, di natin nare-realize, na ang pabor pala nasa atin. Tulog nga lang. Dahil Tulog bro, nga lang, dahil lang tulog. ito,
Pasalamat Tulog. tayo kay Jacob. Kay Ganun niya Jacob. minahal Oo. si Rachel. Kaya, Kay kaya Jacob instead pala. na kay Judah napunta yung setro, ay pansamantala lang yun. Talagang pinilit ni Jacob na mapunta kay Joseph dahil ganun niya kamahal si Rachel. Alang-alang kay Rachel. So, yung mga romantic love na yan, buti na lang, Magigising mahal lang na mahal ano? niya. Kung Oo. magigising lang sana ang lahi ni Ephraim, ano? Pero Napakaganda sana. faithful naman ang Alahayam eh. Lahat ng pangako niya tinutupad niya. Tayo lang ang nagkukulang. Diba? Hindi natin Basta nare-realize. sumunod lang ulit tayo, ibabalik niya yun. Tutuparin niya lahat yun. Ito pala Mga yung kapatid, ito pala ang ibig sabihin ng nung basbas ni Jacob. Mula dito sa 16 hanggang 18. Sa kanyang mga landas kaaya-ayang daan, kapayapaan ang dulot ng bawat lakaran. Siya'y parang punong kahoy ng buhay na wagas, mapalad ang humahawak at di nagpapakalas. 'Di ba? sa karunungan to Kaaya-ayang no? Yung daan. sa banal na karunungan yan. Oo. Kaya huwag tayong huwag na nating hayaan natin ang Manase ang magpakadalubhasa. Basta tayo dito magpakadalubhasa tayo sa aral ng ng alaya ng alaya. Parang punong kahoy ng buhay na wagas. Wagas. Yada. Oh. So tayo talaga ang susi. Okay, Nasa atin. maraming salamat Ang ganda mga rin ng kapatid. Wala na ba? Yung mga Wala na, komento. okay na yung po. verse 19 lang sis, sa pamamagitan ng banal na karunungan, itinatag ni Yahweh ang saligan ng sangkalupaan. Yada. Saligan, no? Yung foundation. Foundation yan ng sangkalupaan. Hindi ko correct yung sinabi ko, hindi tayo ang susi. Nasa atin ang susi. Yun nga itong Torah, itong karunungan na ito na ating binabalangkan. Yada. Meron Yada. kang appropriate song, sis? Yada. Mayroon ba kayong naisip na pwede nating yung dito? yung may version si Bro Dante, ano ba yun? Ophir ba yun? Oops. Ophir. Ay, yung Ophir, yung kay Cesar Montano. Ophir ang bayan ko. Yun. Bakit yun, sis? Meron ka ba tungkol sa karunungan? Siguro yung gabay. Ayun, yun. Sige. Aming gabay. Yan. Mga kapatid, salamat sa susunod na kabanata po. Sana makasama namin muli kayo. Be blessed. Shalom. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Be blessed. Okay, Salamat sa sambahayan. Yada. Sa dinami-dami ng pagkakamali, pati sarili di na mawari,
sa'yo di maikukubli. Ko pa rin ay iyong pinili. Sino ako para di tatalima? Nahamak lamang sa labok lang nagmula. Utos mo magpapakumbaba para buhay ay mapayapa. Salamat o abayahawan, aming Haring Mesaya, Yahweh Siyang, sa buhay na iyong ibinigay. Kautusan mo ang aming gabay. Salamat o abayahawan, aming Haring Mesaya, Yahweh Siyang, sa buhay na iyong ibinigay. Pautusan mo ang aming gabay. Masasalamat laging nasa aking puso mga biyaya mo, aking natamo. Mga utos mo'y di naglalaho, kaya salita mo'y laging sa puso.